Kisuke Urahara, sobrang OP sa kanyang Bankai. At isang fan-favorite karakter ang nagbabalik at sasali sa labanan. Ang i-recap nga natin ngayon ay Bleach Chapter 665. Last chapter nga ay ipinakita na ni Kisuke ang kanyang Bankai sa unang pagkakataon. Bago tayo magsimula ay huwag mong kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel. Ano pang hinihintay natin? Sa simula ng chapter ay sinabi ni Kisuke na mukhang balak nga talaga siyang tuluyan ni Asuken kaya naman wala na itong ibang pagpipilian. Inactivate niya ang kanyang Bankai na Kanenbiraki Ben-Ihimer Aratamer. Laking gulat ni Asuken nang biglang lumitaw ang isang higanteng babae sa likod ni Kisuke. Inamin ni Asuken na walang kahit anumang intel na ibinigay si Yhwach tungkol sa Bankai na ito. Sinabi naman ni Kisuke na malamang ay dahil ito ang unang pagkakataon na ginamit niya ang kanyang Bankai sa harap ng isang Quincy. Tinanong ni Asuken kung ano ang kakayahan ng kanyang Bankai. Sinabi naman ni Kisuke na alam ni Asuken na hindi niya maaring sabihin ang impormasyon na iyon. Ngunit sinabi na huwag siyang mag-alala dahil sa ilang sandali na lang ay malalaman na rin niya ang kakayahan nito, nang biglang ipinakitang nahati ang kamay ni Asuken. Nagulat si Asuken at agad itong napaatras pagkatapos ay ipinakita namang agad bumalik sa dati ang kamay nito. Pinuri naman siya ni Kisuke dahil agad napansin ni Asuken na ang kakayahan ng kanyang Bankai ay limitado lamang sa area of effect nito. Ayon pa kay Kisuke ang iba ay siguradong magugulat at agad puputulan ang kanilang kamay kung mangyari iyon sa kanila. Sinabi naman ni Asuken na huwag siyang masyadong purihin sapagkat hindi lang siya ganon katapang na putulin ang kanyang kamay. Sinabi ni Kisuke na malamang ay napansin na ni Asuken ito. Ngunit ang kanyang Bankai ay may kakayahan na ayusin at sirain ang anumang bagay na mahawakan nito. Sinasabi ni Kisuke ito habang ipinapakitang inaayos ng kanyang Bankai ang kanyang mga mata. Nagulat si Asuken nang biglang umatake si Kisuke na nagawang sugatan si Asuken sa kanyang dibdib. Pagkatapos nito ay muling umatake si Kisuke ngunit nagawa itong mas alag ni Asuken. Nagtataka naman si Asuken kung paanong nakakakita ng muli si Kisuke sapagkat ang alam niya ay sinira na niya ang mga mata nito. Gamit ang kanyang Bankai ay binago ni Kisuke ang structure ng kanyang kamay upang palakasin ito na naging dahilan upang mapatalsik si Asuken sa malayo at bumangga ito sa mga gusali. Nagawa namang makabangon agad ni Asuken ngunit sinabi nito na naiinis na siya dahil ang akala niya ay magiging madali lang para sa kanya ang laban na ito. Sa galit ay mas pinalakas pa ni Asuken ang epekto ng kanyang poison at sinabing kaya lang nakakahinga pa si Kisuke sa loob ng kanyang poison ball ay dahil kagustuhan niya ito. Ngunit ngayon ay tatapusin niya na si Kisuke dahil napakadelikado kung patuloy pa siyang makikipaglaban sa Bankai nito. At alam niyang kahit gumagapang na ito sa lupa dahil sa lason ay makakaya pa rin itong gamitin ang kanyang Bankai. Sinabi naman ni Kisuke na tama ang mga sinabi ni Asuken ngunit huli na ang lahat para sa kanya, nang biglang may kamay na bumutes sa kanyang dibdib mula sa likod at hawak-hawak ang kanyang puso. Habang naghihingalo si Asuken ay sinabi ni Kisuke na natatandaan niyang sinabi nito na imposible silang makatakas mula sa loob ng poison ball. Ngunit wala itong sinabi na imposibleng may makapasok mula sa labas kaya naman ay tinest ito ni Kisuke. Ipinakita na gamit ang kapangyarihan ng kanyang Bankai ay gumawa si Kisuke ng lagusan mula sa loob nito. Nagpasalamat si Kisuke kay Grimmjow at nireveal nga na si Grimmjow pala ang pumasok sa lagusan na ginawa ni Kisuke at umatake kay Asuken mula sa likod nito. Hanggang sa ipinakitang dinurog ni Grimmjow sa kanyang kamay ang puso ni Asuken. Kung nagustuhan mo ang recap na ito ay huwag mong kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel para mapanood mo ang kasunod.